Magandang umaga sa ating lahat ng maligayang generation sa Pilipinas. Salamat sa ating Panginoon na mayroon po tayo ng mga bisita, ng mga kabataan. Welcome kayo sa gawain ng ating Panginoon, Church of God, dito sa Katarungan. Ang maligayang sila ating nakasama sa ating Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa araw na ito. Sa mga awitin pa lang ay pinagpala na tayo ng ating Panginoon sa mga bata, ngayon sa mga second generation. At mamaya daw, first practice ng choir. Alam na nila kung sino yung mga kasama sa choir. 13 na mga bata. At magkisahan nyo na, nabangban ngayon, mga February. Tayo po lahat ay tumayo na. Atin pong buksan ang ating mga Biblia dito sa John, chapter 10, verse 11. Basahin mo natin sali-salitan hanggang verse 18. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ako na lamang po ang babasa. Siya ay tumatagal sapagkat siya upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila ay kailangan din naman dalhin ko at kanilang giling din ang aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito ay sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko kung muli. Sino may hindi mag-aalis sa akin nito kundi pusa kong binibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Tayo ko'y dumalangin, hilingin po natin kay Ninong Pat ang pangunguna. Maraming Diyos ko na pinakamapangyarihan na Panginoon, salamat po sa umaga ito na hindi po sa salamat sa oras Panginoon na po na yun. Sinamahan mo kami at sinabayan sa pag-aaral namin ng school at sa mga pag-aawit ng mga bata. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami na kailangan ng yung Banal na Espiritu sa mga kami sa gawain ito na sinagkalong Panginoon ang pagbibigay ng pagbabahagi ng Panginoon ng mensahe sa amin, Panginoon. Tulungan mo po sa amin, Panginoon, maunawa namin lahat ang nais mong ikarating sa amin. Ngayon, Panginoon, isinadala namin, Panginoon, ngayon din sa hero sa umaga. Panginoon, tulungan mo sa tagalan ng kanya, wala siyang magagawa ko kung kami magtutulala sa iyo. Kaya ang kinamin, Panginoon, ang katagumpayan at pagkakalubong sa amin. Pagkakalubong sa amin, din sa katagumpayan sa iyo, Panginoon, sa mga salamat din ang puri ng Panginoon sa muli sa ngalan nito. Amen. Pakinggan po natin ang kawiin na ibibigay ni Sister Lara.
saka sa mga iisip ng ating Panginoon, saka sa mga pinapahalagahan ng ating Panginoon. Dito na. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang pag-ibig sa bawat isa, na nung tayo ay walang kabuluhan sa kanyang harapan, nakita natin kung gaano tayo pinahalagahan ng ating Panginoon. Alam ninyo, kung iisipin lang ng tao na siya'y tuldok lang sa mundong ito, ang tuldok, hindi maaaring hindi natin mahalin, sambahin, at paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, salamat sa muling pribilegyo na kanyang ibinigay sa akin upang muling maihatid ang kanyang mensahe. Ipanalangin ninyo ako, nawa ay mangyari ang kalooban ng ating Panginoon at matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay ang The Good Shepherd. Ako ang mabuting pastor. Sabi niya dito sa John chapter 8 verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako na. Sabi niya, before Abraham was, I am. Inililiw ng ating Panginoon sa bawat isa na siya yung eternal Son of God. Siya yung walang hanggang anak ng Diyos. At siya ay mananatiling buhay, magpakailanman, at ang tinutukoy niya dito na great I am, walang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya nga po, maraming mga occasion sa buhay ng ating Panginoon na ipinakita niya kung ano talaga siya, karapat dapat din naman natin maunawaan yung bagay na ito. Nung sinabi niya, I am the bread of life, ipinapakita ng ating Panginoon, He shows us na kaya niya na tayo ay kanyang pakainin sa buong panahon ng ating buhay. Nung sinabi niya, I am the door, ako yung pintuan, ipinapakita din ng ating Panginoon na kaya niyang magligtas sa iyo mula sa buhay makasalanan at ikaw ay maalis at makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nung sinabi niya dito sa passage na to, I am the good shepherd, ibig sabihin, inililiw din niya yung kanyang sarili, na siya yung mabuting pastor sa buhay ng bawat isa sa atin. Napatunayan na ba natin? O sa buhay na ito, saliksikin natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay mayroon ng mabuting pastor na nag-release sa atin, na gumagabay sa atin sa araw-araw. Sinabi niya dito sa una, God is a good shepherd. Na ang ating Panginoon, siya yung mabuting pastor. Yan ay inawit ni Haring David sa mga awit ni David. Nasabi niya roon dahil napatunayan ni Haring David mula sa kanyang kabataan hanggang sa siya'y tumanda, nakita niya na ang Diyos na kanyang minahal at pinaglingkuran ay naging mabuting Diyos hanggang sa kanyang katandaan. Kaya nga po naawit niya yung awit 23, o naisulat niya yung awit 23, na ang ating Panginoon ang siyang mabuting pastor, kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. Ibig sabihin, hindi niya kayang gawin. Alam niyo yung mga writer na mga songs? Kagaya ni Fanny Crosby, nakakagawa sila ng mga awitin through
through the inspiration of the Holy Spirit. Kahit tayo, di po ba? Kapag ikay gumagawa ng sulat sa iyong minamahal, siyempre, kailangan nasa mood ka. Inspired. Inspired ka. Huwag kang gagawa ng sulat na galit ka, di ba? Kunyari, galit ka, lahat ng galit mo, nandun sa iyong sulat. Meron nga sumulat sa isang dalaga Karat na karat naman siya ng dalaga. Dahil gwapo siya. Gumawa siya ng sulat. Sasagutin na sana niya. Kasi hindi niya masabi sa harapan na mahal niya Pero ngayon, high-tech na. Text lang. Sa Facebook lang. Oo na, yes na. Agad, di ba? Wala nang hirap-hirap ng manligaw. Kaya nung nanligaw naman siya, isang libusan gumawa ng sulat. Kung narinig mo ka na yung mayroon na siyang sulat, siguro magtatapak na sa akin. To her disappointment. Kita na yung sulat. David, ito, isang page ng papel. Walang tuldok, walang koma. Hindi ko sasagutin na niya, ayaw na niya. Kasi hindi marunong mag-period, hindi marunong mag-koma, hindi marunong David, ito, paano mahihinga? Kasi tignan niyo sa pagbabasa rin natin ng banal na kasulatan. Tignan niyo nga pag morning devotion. Dinidiretso niyo yung buong verse. May mga koma yun, ibig sabihin mag-post ka, di ba? Kapag may tuldok, hihinto ka. Hindi natin didiretso yun na binabasa. Nung mayroong isang okasyon na i-recite itong awit 23 na to, mayroong isang kabataan, modulated yung kanyang voice, napakaganda ng kanyang boses. Pati yung kanyang diction, napakaganda. At nung nire-recite nila yung Psalms 23 na to, yung upload talagang pinapalakaan siya, napakagaling ng recitation niya. Sumunod naman yung isang matanda, garagal na yung kanyang boses. Halos hindi na niya mabigkas yung bawat word ng Psalms 23. Pero alam niyo po ba, habang binibigkas niya yung awit 23 sa kanyang puso, dahil ito ay naging karanasan niya, ng ating Diyos ang naging mabuting pastor sa kanyang buhay. Hindi lang applause ang kanyang, hindi lang palakpak yung kanyang natanggap, kundi instant ovation. Tumanggap sila with tears. Yung mga tao, dahil damang-dama nila sa kanilang puso. Na talagang ito, ang kanyang karanasan, talagang hinubog na ng panahon. Ganon din ang mga tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, na napatunayan natin na ang Diyos ay mabuting pastor sa ating buhay. Amen. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos para sa atin, sa umaga mayroon kang kinakain sa agahan. Sino nagpiprepare ng inyong agahan? Ay inyong mga mami. Nagagawa niyo ba silang pasalamatan? Nagagawa niyo ba sabihin sa kanila, maraming salamat? Sa tanghalian, mayroon din nakahanda para sa inyo. Saan nagmumula lahat ng mga bagay na yan? Pagdating ng gabi, pag-uwi mo sa eskwela, nariyan pa rin, iningatan ka, hindi ka napakamat sa daan, umuwi ka sa iyong tahanan, andyan na dadalan mong malutokan yung mga magulang, at mayroon pa rin nakakain na pagkain, at kinabukasan, gano'n ulit, mayroon ulit ibibigay sa iyo na baon. Kaya na sinasabi niya dito sa Isaiah chapter 40 verse 11, He shall feed his flock like a shepherd. Na kanyang pinapakain ng kanyang kawan, kagaya ng isang mabuting pastor. Ano nga bang ibig sabihin ng shepherd? Shepherd is someone who looks after the sheep. Shepherds usually take the sheep out in the field so that they can graze, eat the grass in the same way. Jesus is the good shepherd because he looks after his people in the same way that a shepherd looks after sheep. Yan ang ating Panginoon. Kaya natutulad siya sa isang mabuting pastor. Di po ba yung pastor, anong kanyang gawain? Umaga, ilalabas niya yung mga tupa, yung mga hayop, dadalhin niya doon, pakakainin niya, sa bukilin,
Hindi lamang niya pakakainin, babantayan niya. Kamay rin siyang rad. Yung hawak ng pastor, may kalawit yan. Dadalhin din niya sila doon sa inuman. Maghapon niyan, hanggat sa ibabalik na naman niya sila sa kulungan. Ganon ang gawain ng isang pastor. Shepherd. Shepherding. Sabi nga niya, siya'y nangangalaga at siyempre sa kanyang pangangalaga sa mga lupang yan, hindi lang basta-basta pupunta siya sa bukid, makakatulog ka ba doon kung mainit? Di po ba magtitiis ka, maaarawan ka, kung maaaring pag mayroong nawalang tupa, hahanap-hanapin niya, mawawala na yung kanyang gutom dahil sa kanyang paghahanap. Ganyan din ang ating Panginoon sa atin, di po ba? Nung tayo yung mga hinanap ng Panginoon, nung tayo yung mga naliligaw, ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, na tayo sa kanyang hinanap. Hindi naman isang lugar yung pinanggalingan natin, di po ba mga kapatid? Iba't ibang lugar yung pinaganapan sa atin ng Diyos. Kaya napakabuti niya. Napakabuti ng Panginoon. He is the good shepherd. Sabi na dito sa verse 11, kanyang papastulin ang kanyang kawan, lagayan ng pastor, kanyang titipanin ng mga kordero sa kanyang kamay, at dadalhin sila sa isang sinapupunan, at papatnubayan ng marahan, yaong nagpapasuso, yan. He will feed. Pakakainin ka. Ano ang ipapakain sa atin ng ating Panginoon? Sabi nga yung ating kaluluwa, we have only one life. Ibig sabihin, meron tayong iisang kaluluwa. Only one life will soon pass. Itong kaluluwang ito yung totoong buhay. Kapag nawala yung kaluluwang yan, nasipalit na dito sa katawan natin, kumakain ng isda, ng karne, ng Jollibee, ng sandwich, ng ice cream. Ito yun. Once umalis yung kaluluwang yan, patay na. So yung soul na to, it is not material. Hindi ito kumakain ng pagkain na papanis. We have an eternal soul. Immortal body, never-ending, undying soul. Hindi yan na mamatay. Magpakailanman yan, mga kapatid. Yan ay galing sa Diyos. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kahit ang tao kapag ilangin niya sa kanyang sarili, na para bagang iniisip mo, hindi ka na mamamatay, you have to enjoy your life, mag-aral ka, magtrabaho ka, mag-asawa ka, magkaroon ka ng bahay, kotse, mag-travel ka around the world, at pagkatapos nun wala na. No! Pang dito lang yan. All material things, it will come to an end. Mayroong hangganan yan, lahat ng ating nakikita. Pero tayo sa isang kaluluwa na yan, na kumakain, hindi ng pagkain na papanis yung kaluluwa. Ano ang pagkain ng ating kaluluwa? The bread of life. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya ang ating Panginoon, I am the bread of life. Kaya ngayon kumakain tayo, hindi ng pagkain kumukupas. Na pagkatapos ay dumi, wala na. Kundi ang salita ng ating Panginoon. Na kung ito ipapasok natin sa ating mga puso, gagawa siya sa ating mga puso, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Eh sinasabi niya rito, He will feed us with pure words of God. Purong salita ng Diyos. Kaya kapag tinanggap natin yung puro, we will grow stronger. Magiging matibay tayo, magiging malakas tayo sa ating Panginoon. At hindi darating sa atin na tayo manghihina, mangluluway-pay, o kaya darating yung panahon, ayaw ko na, mag-give up ka na. Kundi sa araw-araw na kumakain tayo, makikita mo na ikaw ay nagiging matibay. Lalo mong nasasabi, Panginoon, sinamahal kita. Panginoon, paglilingkuran kita. Bakit? Dahil pinakain natin ay sapat sa atin. Alam niyo, He will feed us with pure words of God. Noong panahon ng mga Israelita ay
inilabas ng Panginoon sa bayang Ehipto sa pagkaalitin ang 65 niyang kasalanan, yung bayang Ehipto, na daw sila pinuha ng Panginoon. Kaya nung naalis sila sa pagkaalitin, ibig sabihin, noong tayo ay naalis mula sa kasalanan, ang mga Israelita, naging sapat ang Diyos sa kanila, di ba? For more than or for in long years, 40 years in wilderness, God sustained them. Pinakain sila ng ating Panginoon. Nabalitaan niyo ba, hindi sila nagsilaki? Mga balsot lang sila. Lahat lang, sinlaki lang ni Justin. Corpus, ha? In 40 years, nagsilaki sila. Naging matibay silang bayan. At yung mga tao sa kanilang paligid, lahat ay na mga natakot dahil sa mga gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Bilumok, pinakain sila ng ating Panginoon. Yung mga iba, pinagtawaan nila yung mana. Mana na lang ng mana, oswe. Puro na lang mana. Kaya maaaring yan, maririnig din natin yan in this material world. Sasabihin ng mga kapitbahay natin, sasabihin ng iyong kaibigan, puro ka na lang salita ng Diyos, puro ka na lang simba ng simba. Pero salamat, ng salita ng ating Panginoon ay hindi natin pinagkatawaan. Lalo naging matamis ito sa ating mga puso. Bakit? Dahil dito nakakaroon tayo ng buhay kay Kristo. Dahil dito nakakaroon tayo ng pag-asa kay Kristo. Kaya sabi niya sa aba nila na nagsisiasa sa mga bagay na kumuupas sa aba nila. Ibig sabihin niya aba, kawawa, na umaasa sa mga bagay na kanilang tinatangkilik. Nakakabigay na matay kahit isang putlit, isang piraso ng iyong pinagpagulan, wala kang madadala. Mapupunta lang yan sa kamay ng iba. E kung delinkwenta yung mga anak mo na hindi na tumanggap sa Panginoon, mapupunta lang yan sa wala. Kaya naman ang ating focus ngayon, ang ating tignan, na mayroong Panginoon na naging mabuti sa atin, na anong dapat natin isusukli sa Kanya sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Di po ba dapat dinggin natin ang Kanyang tinig sa buhay na to? He will see that and still feeding us. Patuloy lang pinapakain ng Panginoon. Amen. Maring sabihin mo, yung daddy ko kasi masipag. Yung mami ko kasi madiskarte. Lahat na lang sa kanila. Sa kanila dahil sa kanilang lahat. Eh kung kinuha ng Diyos yung lahat ng yung mga pinagmamalaking tao sa buhay mo. Eh kung wala na nagsara na yung kumpanya niya. Eh kung pinatigil na ng Diyos yung kanyang araw. Meron pa ba tayo may pagmamalaki? Kaya mga minamahal, isipin natin sa umagang ito kung gaano kabuting Diyos yung ating tinanggap sa mga tumanggap na. At sa mga nagbibingi-bingihan pa at hanggang ngayon, maaaring matagal ka nang nakikinig ng salita ng Diyos. At alam mo, sa iyong sarili, hindi ka pa malagaligtas. Bakit hindi mo hingin sa Diyos na siya yung magiging pastor ng buhay mo? Amen. Na kanyang igagaway ka sa bawat araw. Kaya nga, ilang taon na yung bayan Israel na naging mabuti, naging pasensyoso ang Panginoon sa kanila. Lagi silang inaabot sa kanilang mga pagkukulang. Sa kanilang mga pagsalansang, lagi silang pinapatawad. Mayroon na mamagitan ng Moises sa kanila. Ganon din siya sa atin. How many years we are in God's hands? Mula nang tanggapin mo ang ating Panginoon, all those years, na blinet ka ng Panginoon by His faithfulness. Tinulungan ka niya dahil sa kanyang katapatan. Pagwawalang bahala ba natin yung bagay na yun?
Pagwawalang bahala ba natin yung kabutihan niya? Na sinabi din ni David, "O anong isusukli ko sa iyo, O Diyos, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa akin." Kaya nga po dito, tignan natin ang kabutihan ng ating Panginoon, even those times na naging malayo tayo sa Kanya. Naroon tayo siya. Inaantabayanan ka niya, hinahanap ka niya, tinutulungan ka pa rin niya. Kaya nga po, ang buhay kay Kristo, ang buhay sa kamay ng ating mabuting pastor, ay hindi buhay na hungad na buhay. Ito ay buhay na mayroong kasaganahan. Sagana na ba mga kailangan? Mga kabataan, sagana ba ang Diyos sa inyong buhay? Amen. Naging sagana siya. Lalo na sa mga anak na nandito, na inyong mga magulang ay nagmamahal sa Diyos. Naging sapat siya. Kaya walang bagay na dapat natin i-reason out kung bakit lalayuan pa natin ang Panginoon. Panginoon, dyan ka muna na. Tuparin ko muna yung aking mga pangarap. Total, mabait ka naman Diyos. Huwag natin biruin ang ating Panginoon. At sa mga nagtatapat naman sa Diyos sa umagang ito, at alam mo na ang Diyos na lang ang tanging kayamanan mo, when we think we have nothing left but God, we can say that God is more than enough. Sapat pa rin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya walang kawawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ninyo ng araw ng Biyernes, pag naisip ko yung patotoo ng ating isang kapatid, na nung namatay yung kanyang nanay, binasa niya yung Psalms 22. Mag-isa niya, nag-appreciate para naibigay yung nanay niya. Ipinag-pray niya. It takes courage. We need to be strong para tayo makapayo sa kapulungan na makakita na mayroon tayong Diyos sa sapat sa atin. Na kahit tayo nag-iisa, tutulungan tayo ng Panginoon na magtagumpay sa mundo ito. Kaya mga kabataan, huwag yung sabihin, mag-isa kayo sa inyong paaralan. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa sa umagang ito. Kung ang Diyos ang inyong pastor. Kasama ng Diyos. Kaya nga dito, tutulungan ka ng ating Panginoon, hindi lamang na ikaw ay maging malakas sa Kanya, that we will be pure like Him. Na tayo rin ay magiging matibay, malinis sa Kanyang dakilang harapan. Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Alam din naman natin kung marami tayo eh. Di po ba? Sa material na bagay, alam mo din naman kung yung tinitiran mo madumi. Siyempre, kung madumi, anong gagawin mo? Kapag normal ka, lilinisin mo. Pero kung medyo may tama, kahit marami ng linis yan daga, kagway, o nagkalat ang lahat sa harapan mo, makikikain ka na lang din sa mga daga. Hindi normal, di ba? Magtitiis ka na lang na gano'n. Pero ang Diyos hindi siya magtitiis. Hindi siya magtitiis. Bakit? May remedy niya siya sa kasalanan. May remedy niya sa kasalanan na ayaw niya na manatili ka sa kasalanan. Lilinisin ka niya para makontento siya sa'yo. Di po ba? Lilinisin ka niya. At kaya ka niyang linisin sa lahat ng kasalanan. Kaya sabi na, ibig sabihin ng Matthew 5:8, makakasama natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Makikita nila ang Diyos, sabi niya eh. Makikita si Kristo sa iyong buhay. Amen. Mga kapatid. Hindi lamang ito'y may gathering. Nasa bahay ka, nasa eskwelahan ka,
nasa trabaho ka, makakasama mo ang Diyos. Sasamahan ka niya. Gagabayan ka niya. Hindi absent ang Panginoon sa lahat ng sandali ng buhay natin. Hindi lang siya dito present, mga kapatid. Even in the dark days of our life, nariyan ang ating Panginoon. Tutulungan ka niya kung ikaw ay patutulungan sa Kanya. Pero kung ayaw mo, God will not guide those who cannot lead. Hindi rin niya i-guide yung mga tao hindi niya kayang i-lead. Kaya sabi niya dito, that we will be pure like Him, as He is our example. Example natin ng ating Panginoon. Ang example ng ating Panginoon, yung kanyang influence is good. Kanyang influence. Ang ating Panginoon ay mabuting pastor. Sabi niya rito sa 1:7, kaya kanyang influensya sa atin ay mabuti. Sigurado naman hindi ka influensyahan ng ating Panginoon na gagawa ng masama, di ba? Sabi niya dito sa Nahum chapter 1, verse 7. Unahan natin pakibata. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kapagabagan at nakikilala niya ang mga lalagang ng kanilang tiwala sa Kanya. Ayun. Kasi sinasabi po niya dito, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kapagabagan at nakikilala niya yaong nangagagalak ng nangaglalagat ng kanilang tiwala sa Kanya. Subukan na ba natin siya sa panahon ito? Ano ibig sabihin ng naglalaga? Inilalagay mo na, iniiwanan mo sa Kanya. Yung iyong tiwala sa Panginoon. Maganda sa Panginoon, ilagang natin yung tiwala sa Kanya. Hindi tayo mabibigo sa bagay na yun. Kaya nga ang Diyos, He will influence us to do good. And not just to do good, like Him, but to be kind and true. Na ikaw ay magiging tapat, kind, sabi niya, mabuti, at tapat. Kaya nga, if your heart be changed, kapag ang puso mo ay binago ng ating Panginoon, makikita yan sa iyong bunga. Then the vocabulary in your mouth be changed. Amen. Mababago na yung mga lumalabas sa iyong bibig. Di po ba? What a great change since I've been born. Babaguhin na niya. Ano ba yung mga expression sa iyong bibig? Nung hindi ka panaligtas mula sa kasalanan. Di ba hindi magandang pakinggan? Yung mga green jokes, yung mga iba minsan parang okay na lang bulak-bulak lang ng dila. Pati yung mura, meron nga lang noon, kausap si Pastor kausap sila. Wala pa silang isang oras na nag-usap, may expression sa kanyang bibig, naka-100 daw siyang mura. Biro mo yun? Pastor naman, nakikinig lang siya. Ang ginagawa pala niya, habang nag-usap sila, binibilang lang niya kung ilan ang mura. Habang nagsasalita siya, biro mo yun, hanggang natapos sila nag-usap, naka-100 siya ng mura. Expression pa yun. Sino ba sa inyo na hindi pa siya Kristiyano ay nagmumura? Siguro lahat tayo na natubukan yun. Pero sa mga itinanganak na sa pamilyang Kristiyano, alam ko may mga experience yan, hindi na nila natubukang magmura. Diba? Yung letter P, yung mga word na mga taglia, yung mga ganyan, na hindi na magandang pakinggan. Kaya nga dito, our heart be changed. Nabago yung ating buhay. Nung makilala natin si Kristo, nung ma-influensyahan tayo ni Kristo, it will affect your behavior, your character. Yes.
It will affect your spirituality. Amen. Kaya ngayon, mula sa makamundong buhay, walang Kristong buhay, ikaw ngayon ay naging spiritual na tao ng Diyos. Ano yung spiritual na tao ng Diyos? Ang iyong affection, ang iyong pagmamahal. Hindi na yung mundo ito. Hindi na yung mga bagay ang lubos mong pinagtutunan ng iyong pansin. Hindi ko sinasabi sa inyo, mga kabataan, ng pag-aaral ay makamundo yan. Maganda yung mag-aaral. Maganda yan. Pero isama niyo ang Panginoon sa inyong pag-aaral. Amen. Gawin niyo siyang inspirasyon sa inyong buhay. Dahil marami na mga nakapagtapos ng pag-aaral, intellectually, napakataas ang kanilang mga IQ, bagsak spiritual, bagsak ang moralidad. Hindi marunong gumalang sa magulang, di ba? Walang kapwa-tao. Hindi marunong makisalamuha. Useless. Useless yung bagay na yun. Kaya kailangan maging balance yan. Na nade-develop, hindi lang morally good, intellectual, yung values. Kaya ito, church, itong isa sa mga nagmumol sa character ng isang tao. Kaya nga, sa mga Kristiyano, wala nang basto sa mga Kristiyano, di ko ba? Magagalang sila, lalo na sa mga matatanda. Mabubuhay tayo sa katapatan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dito, our heart be changed. As a good shepherd, Jesus reveals His care. Inireveal din ng ating Panginoon maging yung kanyang pamamalaga sa bawat isa sa atin. The good shepherd speaks of his sheep. Verse 3. John chapter 10, verse 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at binilinig ng mga tupa ang kanyang tinig, at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan, at siya'y pinihahatid sa labas. Kaya ang ating Panginoon pala, kinikare niya yung kanyang mga tupa. Sabi niya, He speaks. Kinakausap daw niya tayo. He opens and closes the door, and He knows by name. Eh maganda yung awitin ng mga kabataan eh. He knows by name. Diba? Kilala ka pala ng ating Panginoon. Kilala pala tayo ng ating Panginoon. Kilala ka na. Tinanista kayo. Nung pumunta doon ang ating Panginoon, tumatakbo siya. Sabi niya, sa kayo, bumaba ka. So, ibig sabihin, by name, kilala tayo ng ating Panginoon as our shepherd, bilang ating pastor. Kaya po yung mga pastor, kapag sila nangangalaga, o kunyari, yung malaga nila, 100, 50, or 20, kung ilang taon na silang nangangalaga sa mga yon, kilala nila kung ano yung mga kulay, yung mga alaga nila, di ba? Sino yung mabalahibo, sino yung nakakalbo na, ganyan. Sino yung mga malulusog, kilala din niya yung mga mapapayat, kilala na niya. Siyempre, araw-araw yan, kasama niya eh. Maaaring yung mga iba, pinapangalanan nila. Ito si Taba, ito si Payat, bibing Taba. Ito naman isa, ito yung matampuhin, ganyan. Ito naman yung sensitive, matampuhin pareho. Ito yung malakaw, na hindi nag-share pa kanyang makasama. Kilala niya yan, siyempre iba-ibang character yan. Hindi naman yan pare-pareho eh. O, huwag kayong tumitingin sa katabi nyo, sinabi ko matakaw. Pero ang mahalaga, pinapakain silang lahat ng Diyos. Kilala niya sila.
Yung mga alaga niya, kilala niya. Lalo kung isang taon na rin niya yung inaalagaan, yung pastor, di ba? O 2 taon, gaano pa kaya kung napakagal na yung alaga niya, hanggang nagkaanak mo, nagka-baby niya. Alam din niya yun kung sino yung nanay doon na maalaga sa kanyang mga anak. Mayroon din naman yung pabaya, kaya mayroon din yung mga nanay doon na iniiwan na lang yung mga anak kung saan. Hindi inumunan niyang kumain, bago yung anak niya, di ba? Tawag si teacher eh. Alam niya. Kaya iba-iba yung character ng mga tupa. Kaya iba-iba din yung dapat na ipakain sa kanila. Kaya ganyan din po sa bawat isa sa atin. Kung sa tagal na natin sa ating Panginoon, ilang taon ka na sa Panginoon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decade na, 2 decade na, 3 decade na, ito mas lalo kang kilala ng ating Panginoon. Kahit pang mabagong panganak ka eh, alam na niya umiyakan ka eh. Umuha ka ng nga, ako tinanong ako. Alam na yan ng Panginoon. Pero sabi niya dito, ang Diyos, alam niyo ba, He is faithful. Naging tapat ang ating Panginoon na ibigay ang lahat ng needs natin, ng kailangan natin. Yung rod, yung tungkod na yan, mayroong gamit yan, hindi lang basta-basta yan na ginagamit yan kasi napapagod siya sa paglalakad, gano'n, hindi. Mayroong use yan. Was used to safeguard both himself and his flock in danger, guiding the sheep gently into new paths or through some gate or along dangerous paths. Ayan. Kaya yung tungkod na yon, hindi lang yung ginagamit na pan-display lang yan. Meron use yan. Ano sabi niya dito? To guide the sheep into, sabi niya, dangerous place. Kaya nga andyan siya eh, para gabayan ka. Kaya yung mga tupa na lalakad na careless, lakad lang ng lakad, hindi na yung nilalakaran niya. Yung pala, dun sa tapat niya, may banin na. Kailangan namang sasabihin niya ng pastor, paala ka dyan. Diba? Ayan, na-shoot ka tuloy. Eh kung na-shoot man yun, ano pa rin ang gagawin niya? Siguro hihilain pa rin niya sa kanyang tungkod. Diba? Pipilitin pa rin niyang iangat. Pipilitin pa rin niya na tulungan siya para makabuti siya. Kaya ganun po yung ating Panginoon sa akin. Pero kung minsan masakit yun. Kapag yung mali-mali ang dad niya, humihiwalay sa class, tapos dito mag-gusto, mag-ano siya, anong tawag doon? Explore siya. Mag-explore siya. Gusto ko nga dito sa shortcut, yung pala, long na yung nadaanan niya. Bigla na lang nawala. Hanapin pa rin siya, pero siyempre, meron ng kalawit yan eh. Eh, pag sinakalawit yung leg, medyo masakit yan. Masakit yan. Wala pa naman siguro na subukan na kalawit dito eh. Meron na ba? Kapag medyo masakit yung trial na dadating sa atin, pag yung kalawit mo na ba ito? Medyo nag-evaluate tayo sa sarili natin. Baka naman lumilis tayo, kinakalawit din tayo ng Panginoon. Mahirap yun eh. Mahirap kaya yun. Kapag ang Diyos ang siyang pumalo sa atin. Maganda yung magiging masunurin sa kanyang kalooban. Kaya nga dito sabi niya, ang mga tupa ay kinakailangan daw silang makinig. Listen, sabi niya sa ano eh, inirinig ng aking tupa ang aking tinig. Alam natin din yung tinig ng Diyos. Sabi niya, nakikilala nila ako, sabi niya. Kailan natin kung tinig ng Diyos yung tumatawag sa atin, di po ba?
Alam natin yan. Kilala natin yan. Kapag yung tumatawag sa atin, alam natin mapapahamak tayo, hindi ang Diyos ang tumatawag yan. Sino? Dahil ang Diyos, sabi niya, He will lead us in the pathway of righteousness. Kaya yung pagpunta mo sa lugar na to, tawag yan ng Panginoon upang yung lakaran ng kanyang daan at ang kanyang katwiran. Kaya si aksidente, hindi kayo narito ngayon. Ito yung paraan ng Panginoon na marinig mo ang salita ng ating Diyos. Kasi ang salita ng ating Panginoon, ito'y masakit. Masakit ito. Kahit ako nung una ko makinig ng salita ng Diyos, bakit ako na lang? Bakit ako yung naging nasasaktan? Pero muli ng Diyos. Dahil itinabay niya ako sa tamang daan. Amen. Mula sa araw ng aking kabataan. Sa araw ng kabataan, sinabi ni Haring Solomon, remember your Creator in the days of thy youth. Kailan mo pa siya alalahanin sa iyong buhay? Pag matanda ka na, papasalamat na tayo dito, may mga lolo tayong dalawa, si Lolo Jaime at si Lolo Rol. Sabi ko nga kay Lolo Rol, sabi ko, uwi daw siya ng Cagayan. Sabi ko, Lolo, punta din kami sa inyo. Mag-mission tayo sa Cagayan. Kaya nga po, ibig ng Panginoon na lumakad tayo sa kanyang katwiran sa araw pa ng aming kabataan. Hindi yung sasabihin mo, pag 16 na ako, saka ako magtatapat sa Diyos ng buong puso ko. Doon na ako magsiseryoso sa aking paglilingkod. Ngayon, O Diyos, pabayaan mo munang gawin ang aking gusto. Ayaw mo na ang Diyos ang mag-lead sa'yo. Mga kapatid, mga kabataan, hindi gawang biro na iyong marinig ang katotohanan ng salita ng Diyos at iyong biruin lamang ito. Nakita natin na ang ating Diyos, kilala niya yung mga dumirinig sa Kanya. Marunong tayong makinig para hindi tayo mapakama. Kaya yung mga pastor, kilala niya yung kanyang mga tupa. So, ang ating Diyos, ano din kaya ang pagkakilala ng Diyos sa atin? Kilala niya yung mga dumirinig sa Kanya. At hindi lamang din tayo dapat makinig, but to follow. Marami naman talagang nakikinig lang eh. Oo. Nakakita na kayo ng anak na gano'n? Opo. Hindi ko ba sinabi ko, opo. Pero hindi naman gumagalaw para tumunod, di ba? Iba naman yung opo lang ng opo eh. Anak. Tapos, opo. Narinig mo ba sinabi ko, opo. Pero nakaupo pa rin. Nakaupo nga siya. Opo. Nakaupo. Pero not willing to follow. Kaya sinasabi nga dito, kung kayo'y tagapakinig at hindi tagatupad, ay inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Mahirap dayanin ang sarili, mga kapatid. Sumisigaw yan. Kaya nga dito, the sheep need to follow. Alam mo na yung daan. Kung alam mo na yung daan, huwag ka nang lumilihit. Alam mo na nakatamang kulungan ka na, tumatalon ka pa. Hindi mo makuha ka ng mga wolf. Nasa mabuting pastulan na tayo. Iniingatan na tayo ng ating Panginoon. Naging sapat na siya sa atin. Di ba? Huwag ka nang malis dyan. Huwag ka nang lumingit. Kinakailangan, sabi niya, tayo ay sumunod, magbigay kayo sa Panginoon. O kayong mga anak, sabi niya rito sa Proverbs chapter 29, verse 1.
biglang mababali at walang kagamutan. Ito daw ang mangyari. Kunyari, lagi na lang sinasaway. Ang mangyayari niyan, pag hindi pa siya nakasunod, titigas na lang yung leeg niya, sabi niya. At kapag hinila mo yan, balik na siya. At wala nang kagamutan. Yan ang mahirap. Mahirap yun. Kapag wala na siyang chance na mabuhay, parang kinuha na ng Diyos yung buhay niya, na nabuhay siyang matigas ang ulo. Kaya, kapag ang Diyos ang siya nag-lead sa atin, hindi tayo mapapahamak kailanman. Ang Panginoon ay aking pastor, sabi ni Haring David, hindi na ako mangangailangan. Hindi ibig sabihin na hindi na niya kailangan kumain o ano pa man. Ibig sabihin lang naging sapat siya sa lahat ng mga bagay na ibinibigay sa kanya ng ating Panginoon. Binibigyan niya ang ating pangangailangan, stays, sabi niya, before the shift, nananatili siya sa atin, and protect, pinoprotektahan din niya tayo. Kaya nga, kapag alam natin na kasama natin ang ating Diyos, komportable tayo, di ba? Ang mahirap, ang liit ng buhay, kapag ikaw puno ka na ng problema, pagsubok, at wala ka ang Diyos sa iyo, saan ka tatakbo? Sino ang lalapitan mo kung wala ang ating Panginoon? Kaya nga napakaganda, kapag kasama natin ang ating Panginoon, mag-safe tayo sa kamay niya. Bakit? Sapagkat siya yung nagbabantay sa atin. Mahirap kung iba yung nagbabantay sa atin, mga kapatid. Kilala na ba natin kung sino yung ating bantay? Alam niyo, ang Panginoon ang siya na nangalaga sa atin. Nagbabantay sa atin. Kaya sabi sa ulitin ng mga bata, nagbabantay sa atin o si Jesus, ang kaibigan ko, ang kailangan ko, ang iisipin ko, pwede rin. Parang mga sinulit lang yan eh. Iisipin, magbabantay, o ano pa. Gagabay yan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Napakahirap kung walang magbabantay sa atin. Napakahirap kung walang kakalinga sa atin. Na pastor sa ating buhay. Kaya kahit nag-iisa ka, na humaharap sa buhay, na alam mo naman, kasama mo ang Diyos, hindi ka kawawa. Hindi ko ba? Lalo kami kayo malapit sa Panginoon, nakikinig ka sa pinig ng yung Diyos. Sabi niya sa'yo, anak, nandito lang ako. Kung marunong kang dumalangin sa Panginoon. Ang buhay natin ay makipagtipan o makipag-usap sa Diyos ang Ina. Kaya nga, stick to God. The Good Shepherd gives eternal life. Ang Diyos din ang siya nagbibigay ng buhay sa atin. John 10:11. Nasa Kanya ang ating buhay. Siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kaya ibinigay na niya yung buhay niya. Ibibigyan tayo ng life eternal. God gave His life. Ina-assure na yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi yung Diablo nabigay ng buhay sa atin eh. Kaya wala siyang karapatan dapat dyan. Hindi rin siya dapat binibigyan ng puwang sa buhay natin. At lalong hindi siya bigyan ng panahon. Don't share your life to the devil. Wala na siyang bahagi sa buhay natin. Kanino dapat natin ibigay ito? Sa Diyos. Sa Kanya. Sa Kanya na nagpahiram sa iyo ng buhay. Sa Kanya na nag-assure sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dito sa 1 Corinthians, na kahit ang ating Panginoon
nakikita niya kung minsan ng tao ang kanyang buhay ay patama ng patama. Tutulong pa rin siya para mapabuti ang kalagayan ng isang tao. Dito sa 6, 9, and 10 ng 1 Corinthians. Ni ang mga magnanakaw man, ni ang mga masasakin, sabi na dito sa verse 9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga malunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manlalaking, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulubig, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya ito, mayroong babala ng ating Panginoon. Na lahat ng mga ito, mapagtungayaw, ito yung mga palamura. Kung i-compare mo yung sinasabi nilang mortal sin ba yun, yung kumatay, ganyan. Kapag ikaw nagmumura ka lang, pakupit-kupit lang ng konti-konti sa iyong alawan. Pareho lang yan sa magnanakaw ng malaki o killer, ano pa, mamamatay tao, sabi sa 21:8 ng Apocalypse. Kaya nga dito yung buhay na walang hanggan. Yung mali-maling buhay na yan ng mga tao, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Subalit tayo na nakakilala sa Diyos. He will give us, the Good Shepherd gives us eternal life. Yan yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan. Na dahil siya ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ang nagpapaupa ay hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ang tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapamalas. Kaya ninyo yung tinatawag dito ng mga impostor, hindi iyon yung tinig ng Panginoon. Na maraming mga nangangaral, sin more or less every day. Magkakala-kala ka pa rin ng Diyos? No. Kasi nungalingan niya. Yan yung mga sinasabi niya dito ng mga pastor, na mga upahan, na mga bayaran. Ang ating Panginoon, siya yung mabuting pastor. Ibinibigay niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya nga, sabi ni Haring David, ano ang ibabayad ko, O Diyos, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa akin? Na ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay in return, ano ang ini-expect niya sa atin? Ano ini-expect ng Diyos sa atin? Sa lahat ng kanyang kabutihan. Ang ating katapatan sa Kanya. Kaya nga sabi niya dito, yung eternal life na to, sabi niya sa awitin ninyo yung, I have nothing but heartache and trouble. He saved me, He has saved me, and give me life eternal. I have nothing, but now I have everything. Kaya yung gagawin ng ating Panginoon, kapag tinanggap natin sa ating buhay, at siya yung ating naging mabuting pastor, masasabi natin, He is my everything. Amen. Siya na ang lahat sa iyong buhay. Ano man ang iyong kakaharapin, nalalaman mo na mayroon kang mabuting pastor na patuloy na mag-care sa iyo. Hanggang sa muli, hindi lang sa panahon na to, kaya niyang panagutan, hindi lamang sa buhay ng kasalukuyan, kundi sa buhay na walang hanggan. I am the great I am, sabi ng Panginoon. Ako yung bread of life. Sinabi niyang bread of life, kaya kanyang pakainin.
sustain ang lahat ng iyong kailangan. Kaya sinabi niya, I am the door. Ibig sabihin, siya lamang yung pintuan, siya lamang yung daan na dapat mong tungtungan, na dapat mong pasukan. Si Kristo lamang ang kinakailangan mapanatili sa buhay mo. It means that you sanctify. Kaya kanyang linisin. Dahil iyon din ang nagiging way na ikay magmana ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabi niyang I am the good shepherd, He is the provider of all good things na ating mga nilahanap. Na kahit ano man ang mangyari, kapag ang Diyos ang iyong pastor, walang magagawa ang sino man. Si Haring David, nakawit niya yung bagay na yun. Gaano hirap ang dinanas niya, si David mula sa pagsimula ng kanyang pagiging hari. Hanggang sa kahit na nung nag-ahari na siya at old age niya, nailig agawin sa kanyang throne, sino yung hilig gumagawa sa kanya? Yung dalawang anak niya, si Adoniah, at saka si Absalom, napaka-painful para sa kanya. Na sarili niyang mga anak ang gumagawa sa kanyang throne at hilig pa siyang patayin. Pero bakit na-confer? Itinagtanggol siya ng ating Panginoon. Dahil David, sabi niya, is a man after God's own heart. Nakita ng Diyos ang puso ni David na nagtapat siya sa buong buhay niya, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Bagaman nagkaroon din ng failure sa buhay niya, pero hindi siya doon nanatili sa bagay na yon, kundi bumangon siya, nanatili siya, nagtapat siya, itinakita niya sa Panginoon na wala siyang kaya kung wala ang tulong ng Diyos. Dahil hindi natin kayang manatiling nagtatagumpay kung hindi tayo sa samahan ng ating Diyos. Amen. Siya na ba ang iyong mabuting pastor? Dinirinig mo na ba ang kanyang leading, ang kanyang tinig? Amen. Salamat sa Panginoon. Kung siya na ang gumagabay sa iyo. Manatiling nawa ang Panginoon na siya ay maging pastor ng iyong buhay. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Tingin natin sa pangunguna ni Brother Lito. Yung tayo ko na lang. Ang maraming Diyos, maraming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami muna sa umaga dito, sa pagkakataon at nakilang pribileyo na muli mo kaming pinagtipon upang kami makabahagi sa pagpupuri at pagsamba sa iyong kakinang pangalan. Salamat Panginoon sa mga katuruan, mga pangaral sa umaga dito at ang iyong mensahe sa umaga dito na meron kaming salamat na meron kaming mabuting pastor, Panginoon, na gumagabay, kumakalinga, nag-iingat, nagpo-provide ng aming pangangailangan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagsusumikap na sumunod, at ito lamang, Panginoon, ang maipabalik namin sa iyo ang aming pagsunod upang manatili sa iyong tawag, Panginoon. Tulungan mo kami sa pang-araw-araw ng buhay, Panginoon, upang maging karapat-dapat, Panginoon, na manatili sa iyong tawag, Panginoon. At sa nalalabing pang bahagi ng gawain, Panginoon, kayo na ang patuloy ng mga siwa, Panginoon. Pangalan po namin ang tagumpay ng iyong gawain sa umaga nito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pero lang may mga karamdaman, itatangin ng kamay. Sige, awitin natin yung awit ng panawagan sa mga may pangangailangan sa Panginoon. Awitin lang natin ang beses. Lapitan niyo ang Panginoon.
tumindig lumapit sa Panginoon. Baka mayroon dito na mayroon pang kasalanan sa kanyang puso, pati nilapitan ng ating Panginoon.